Dumadami pa ang mga biktima at nagdudusa dahil sa kumakalat na oil spill. Handa ka na ba? Dahil baka mamaya, malapit na sa lugar mo. Story time! Isang buwan na ang lumipas mula nung lumubog ang oil tanker ng MT Princess Empress sa karagatan ng Oriental Mindoro. Meron itong dalang 800,000 na litro ng langis sa dagat. Nangyari to sa Oriental Mindoro, isa sa 5 probinsyang sakop ng Verde Island Passage, ang may pinakamalaking yamang dagat sa buong mundo. Nagdudusa din ang mga Filipino. Ang dami nagkakasakit, hindi makapangisda, tumigil ang turismo, nawala ng trabaho, nagugutom. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Center, mahigit 170,000 katao o 36,700 na pamilya na ang apektado ng oil spill. Meron na ring 200 na katao ang nakakaramdam ng masamang epekto sa kanilang mga kalusugan. Nanganganib din ang malinis na tubig na iniinom ng mga tao. Isang buwan pagkatapos ng oil spill, ano na nga ang alam natin? Napag-alaman na ang lumubog na barko ay pagmamay-ari ng RDC Real Marine Services Inc. na hindi nakapag-secure ng sapat na requirement para makapaglayag ang MT Princess Empress. Dala ng barko ang 800,000 litro ng industrial oil ng SL Harbor Bulk Terminal Corporation na subsidiary ng San Miguel Corporation's Shipping and Lighterage. Pero isang buwan na ang nakalipas. Pero may nabalitaan na ba tayong naparusahan? O pinagmulta dahil sa kanilang kagagawan? Nakakapagtaka, hindi ba? Hanggang saan na ba kumalat ang oil spill? Bukod sa Oriental Mindoro, kumalat na rin ito sa ilang bahagi ng Batangas. At sana, wag nang lumala pa. Nananawagan ng mga environmental advocates, mga apektadong mamamayan at concerned Filipinos na managot ang mga dapat managot. Dapat pagbayaran ang mga napinsalang likas na yaman at ang mga nawala ng kabuhayan. Ang Verde Island Passage ay ang sentro ng marine biodiversity ng mundo. Hindi ba nakaka-proud ang lugar na may gantong klase ng yaman ay matatagpuan sa Pilipinas? Pero habang lumilipas ang mga araw na hindi nahihinto ang pagtagas ng langis, patuloy na nanganganib ang Verde Island Passage at ang mga buhay na umaasa dito. Marami pang kwento tungkol sa Verde Island Passage, pero ang mga updated at tamang balita ay matatagpuan sa Protect the Verde Island Passage social media pages.